Bakit hindi ho natin subukan to, di ba? Bakit hindi natin subukan na sa loob ng training center, nandyan yung physical na pahirap, training, psychological na pahirap, training, bakit hindi kaya natin isabay itong spiritual na training, spiritual kung saan gagawa tayo ng Bible study? Kasi, ganito yan. So, good evening po, mga ka-good vibes. Ito po tayo, nagbabalik po tayo. And, yun nga, matagal-tagal na hindi po tayo nakapag-share ng words of wisdom, God's words. So, ito, meron tayong i-share dito regarding sa mga nangyayaring kung ano-anong issue na naman na nangyayari sa atin. And may babasahin muna akong Bible verse para sa ating lahat to. Para sa mga nawawalan na ng pag-asa, ito po yun. Sabi ko sa Matthew 19, verse 26, sabi po dito ay, with God, all things are possible. So, napaka-iksi, konting words, pero nasa inyo po yan kung paniniwalaan nyo po ang salita ng Diyos, di ba? So, ako naniniwala ako dito. With God, nothing is impossible, di ba? So, i-apply natin to sa ating buhay. Ngayon, babalikan ko natin tong Bible verse nito. Meron ko akong ikikwento sa inyo. Ito, real story ito. Dahil kamakailan nga lang merong issue sa atin, sa ating kapulisan, na yun nga, isang pulis na naman, hindi lang isa, may kasunod pa. Sunod-sunod po ang issue na nangyayari. Although pa isa-isa, pero kung susumahin natin, medyo dumadami na ho sila. So ako, minsan pagka gusto ko, nag-share din ako ng mga comments ko. So sabi ko doon, wag niyong lahatin, di ba? Siyempre, hindi naman natin mapiplease lahat. So, okay lang yun. Ngayon, meron akong nabasa doon na komento. Ang sabi niya, ang relax ng training ng mga pulis. Kulang sa training, kaya utak sibilyan. So, parang masyadong personal yung komento niya doon sa issue nangyari, di ba? Parang wala naman siyang connect, di ba? Ako pulis ako, alam ko yun eh. Di ba? Kasi hindi naman talaga yan nakukuha sa bigat ng training ng isang tao. Di ba? Actually, marami dyan walang training. Magaan yung training. Pero mabuting tao, marangal na tao, masipag, di ba? At meron naman dyan kung sino pa yung napakaraming training, napakataas ng edukasyon, di ba? Sila pa yung, alam mo na, di ba? Sila pa yung, sabihin na natin, marami sa kanila hambog, marami sa kanila mayabang, di ba? So wala talaga sa edukasyon yan, wala sa training yan. Nasa pagkatao yan. Ngayon, dahil nabanggit ko yung pagkatao, ano ba talaga ang training na kailangan ng isang tao, di ba? Tapos na tayo sa physical na training, di ba? Halimbawa na lang, punta tayo sa training ng kapulisan, di ba? Sa training ho namin, nandiyan yung physical na pahirap. Physical na training, nandiyan yung gugutumin ka. Pag nagkamali ka, makakaldag ka, di ba? May mga parusa bawat pagkakamali mo. Kasi nga, tradisyon yun sa amin na talagang huhubugin ka doon, di ba? Minsan talaga, marami talaga sa amin nagbabagulbul sa mga ganyang kaparaanan, di ba? Pero it's a part of the training nga. Sabi nga doon, hinuhubog yung salitang follow and follow, di ba? Patience, di ba? Nandun rin yun. So, physically, talagang napakahirap, di ba? Mauuhaw ka, magugutom ka, mapapagod ka, mag-exercise ka ng sobra-sobra. Kasi naniniwala ang ahensya sa training na yun. Tradisyon yun. So, naniniwala sila doon. Tapos tayo sa physical. Ngayon, sa mental, di ba? Kung ano-anong saywar ang ginagawa sa loob ng training. Kung alam nyo lang ho. Kung mahina ho ang inyong loob, mahina po kayo mag-isip, babagsak ho kayo sa PNP, hindi, mag-quit po kayo. Sobrang lakas ho nilang manaywar. Talagang yung maximum, yung tolerance na sinasabi nila, kailangan mapalago mo yan pagka nasa loob ka ng training. Kasi kung wala ka niyan, umalis ka na lang. So, nandun na yung psychological, yung mental na training. Mahirap. Nandyan rin ang physical na training. Sobrang haba niyan. Alam mo yung sa training, 6 months ka doon. Minsan umabot ng 8 months. Pero ang isang araw doon, parang isang linggo na. Kasumpa-sumpa. Nagtataka talaga ako dahil napakabait ng Diyos eh. Nakayanan ko. Pero kung uulit pa ako, ayaw ko na. Napakahirap talaga. Sabi nila, may mga nagsasabi din sa aming hanay, sabi nila, madali na daw ang training ngayon. Pero, I doubt. Wala akong madaling training.
lahat ho dumadaan pa rin sa hirap, di ba? Ngayon ho, bukod dun sa physical and bukod dun sa psychological na training, meron din naman tayong yung moral values na training doon. At ito yung napansin ko, mga kaibigan. Kukunting oras lamang po ang ibinibigay doon. Samantalang, sa tanda ko ito, naobserbahan ko talaga, yun yung tunay na training na dapat pantay o mas marami pang panahon na ibigay natin doon kaysa sa mga physical na pahirap, mental na pahirap. Doon dapat tayo sa spiritual. Bakit hindi ho natin subukan to, di ba? Bakit hindi natin subukan na sa loob ng training center, nandyan yung physical na pahirap, training, psychological na pahirap, training, bakit hindi kaya natin isabay itong spiritual na training, spiritual, kung saan gagawa tayo ng Bible study? Kasi, ganito yan eh. Ang isang tao, hindi mo kayang ibigin yan kung hindi mo siya nakikilala, di ba? Di ba? Nakita mo, maganda, sexy, ma-attract ka, pero hindi mo pwedeng sabing mahal mo na siya, di ba? Kalokohan kung sasabihin mo mahal mo na siya, hindi mo pa siya nakikilala, di ba? Sa salita ng Diyos, kapag nakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, di ba? Kasi hindi talaga natin maipapakilala ang Diyos sa mga kapulisan, sa mga recruit, sa mga training, kung hindi naman natin sila tuturuan ng salita ng Diyos. Hindi natin ipapakilala sa kanilang salita ng Diyos, di ba? Sasabihin lang natin na maka-Diyos, kailangan tayo, maka-Diyos tayo. Di ba? Tapos ahawit tayo, kakanta-kanta tayo, tapos konting Bible verse sharing. Kulang. Hindi po na itatanim ang salita ng Diyos sa mga recruit, sa mga magpupulis, di ba? Kailangan talaga, the whole duration ng training, kailangan sinasabi natin yung pagtuturo ng salita ng Diyos. And so, darating yung time na magkaroon sila ng voluntaryong relasyon sa Diyos. Di ba? From the beginning, from the first day of the training, makilala, Bible study, o ito, sa Genesis, history ng Bible. Di ba? Sasabihin ng iba dyan na mga kritiko, hindi na importante yung mga history. Di ba? Paano natin makikilala ang kabutihan, ang kalooban ng Diyos kung hindi natin babasahin kung paano niya nilikha ang mundo, paano niya nilikha ang tao, ano ang purpose niya, anong plano niya para sa atin, ano ang rule natin, di ba? Alam niyo mga kaibigan, naniniwala talaga ako, ang lakas ng paniniwala ko na hindi na sa training talaga yung pahirapan mo yung tao para magtanda, para magtino, para maging mabuting tao. I-training mo yung utak niya para maging mabuting tao. Hindi talaga. Kung walang kalakip yan na pangaral na nagmumula sa Biblia, napaka-imposible talaga na maging isang mabuting tao talaga yung tao. Diba? Napakahalaga talaga na sa training ground pa lang, bigyan ng timbang yung pagtuturo sa mga salita ng Diyos. Kasi kapag ang isang recruit, ang isang tao, tumanda yan na may pundasyon ng salita ng Diyos, maalala niya ang salita ng Diyos, slowly, makakabuo siya ng relasyon dito sa kanya. Relasyon na pag alam niyang mali, biglang nangungusap yan eh. Gaganyan yan eh. Diba? Kasi naramdaman ko yan. Sinasabi ko to kasi nangyari sa akin to. Personally, talagang sabi ko, hindi ko masabing successful pa ako sa buhay. Pero ramdam ko na ginagabayan ako. Ramdam ko na may nagga-guide sa akin. Kasi mararamdaman mo, hindi po kaduwagan yan na maramdaman mo yung pumipigil sa'yo na gumawa ng ganito, ganyan. Kasi naniniwala ko, mas maganda ng maging duwag ka sa mga masasamang bagay, di ba? Kung ano ang kulang sa isang tao, sa isang pulis, sa isang recruit, o kahit na sino pang tao, alam niya ang kulang talaga dyan, ay ang relasyon natin sa Diyos, di ba? Kung wala tayong relasyon sa Diyos, napakadaling gumawa ng masama. Yung taong meron na ng relasyon sa Diyos, nakakagawa pa ng masama, di ba? Ano na kaya yung mga taong wala, as in walang wala, di ba? Yung hindi nagpapalaga sa salita ng Diyos, di ba? Yung nagtitiwala sa sariling karunungan, kung marami na sa experience, matanda na siya, di ba? Alam niyo, wala sa edad yung katandaan, yung maturity. Ang maturity talaga,
Yung taong nakakilala, kumilala at mayroong relasyon kay Kristo. Di ba? Yung taong nagbabasa ng Biblia, nalalaman niya lahat doon eh. Kasi ang Biblia nagbibigay ng karunungan yan. Di ba? Alam niyo talaga, ito yung kulang talaga sa atin eh. Bible study. Kasi dyan sa Bible study, dyan nag-uumpisa yung pagkakilala. At pagka nakilala mo si God, dyan magka-umpisa ang pagtanggap. Tatanggapin mo mga salita niya, pakikinggan mo, hanggang sa meron ng pagsunod. Pag sinusunod mo na, hanggang sa magiging committed ka, magkakaroon ka na ng relasyon, di ba? Napakasarap nun, kaibigan. Pag isa kang pulis, tas meron kang relasyon sa Diyos, di ba? Nako. Sobrang saya ng isang bayan na ang mga pulis nila doon naniniwala, nagtitiwala sa Diyos, di ba? Sana all, mapapasana all talagang lahat ng bayan, di ba? At magiging mapayapa talaga, magiging masagana, maunlad ang isang bayan na ang leader at ang mga officers ay may takot sa Diyos, di ba? So, yan na muna for the meantime. Bukas ulit, di ba? Kung may time tayo bukas, total Sunday naman, Saturday bukas, share tayo regarding naman doon sa isang comment na nabasa ko. So, for the meantime, sinagot ko lang yung ano ba talaga yung kailangan natin sa training, di ba? God bless po and good night. Paki-share ho ito. Pa-subscribe na rin ho sa aking YouTube channel. Hindi ho tayo nagnanais mag-earn dyan ng pera. Ang gusto lang natin is makapag-reach out tayo ng mas marami. Yun lamang ho. God bless po.